Hello, what's up guys? Welcome back to Good Bro Production. I'm here, your boyfriend Motif, giving you guys another reaction video. On this time, we're gonna talk about Flip Top, Lil Jon versus Cripply. Nilike ko na yung video. Ito nga pala ay request ni Bumpris 13. Sabi niya, Cripply versus Lil Jon, quiz, huling laban ni Lil Jon, RIP. So shoutout nga pala kay Bumpris 13 sa niya sa atin, request niya sa meron tayong content. Ganun pa man guys, maraming salamat sa mga dito para nakaantabay, nakaabang. Hindi ko alam paano ko ipasasalamatan. So every single live na video ko, nagpapasalamat ako sa inyo para matagunan ko yung mga kagustuhan ninyo at meron tayong mga content. Ganun pa man guys, susubukan ko mag-react ngayon ng 2 o 3 dahil hindi nyo naman ako maririnig for 2 days dahil I'm working from 4 p.m. to 7 a.m. 4 p.m. 4, 5, 6, 7. So, 15 hours akong mawawala, guys. So, 15 hours akong hindi makapag-react. So, dire-diretso na, back-back na naman to. Kaya kung bago ka lang sa reaction video natin, huwag mo kalimutan na mag-subscribe, i-like, i-share yung video natin. Kung di mo ma-share, kahit mag-i-like mo na lang para ma-recommend sa iba. At nang sa ganun, makapag-enjoy tayong lahat. Tandaan nyo palagi, hindi ko ina-atake yung mga paborito ninyong artist. Tumatakbo lang sa isip ko yung mga naririnig ninyo rito. Hindi yung pananaw, hindi rin yung opinion. Kung may masabi na ako hindi maganda, sana pagpasensya nyo. Kayo na po yung magpasensya. At habaan ninyo yung pasensya nyo. Ganun pa man, patnubay na magawalang kailangan. Bago tayo magsabi, bigay ko lang yung pedigree ko, music producer in California, audio engineer, at the same time, master therapist, an adult master practitioner, applied psychologist. Gawin natin guys para makarami tayo. Flip Top, Lil Jon versus Cripply. Sa description, doon yung personal na channel ko. Check nyo lang kung gusto nyo marinig akong kumanta o mag-rap. At yun, tayo. Tapusin nyo yung video guys. Let's get it! Lil Jon versus Cripply. Isipin nyo, tapos na yung paghihirap ni Lil Jon, tapos tayong lahat ngayon naghihirap pa rin. Panayang kayod, panayang ganito, panayang sari-saring emosyon palagi. Tuloy natin. Dapat tayo guys. Advance ka na. Kasama natin ngayon sa AU Theater. Flip Top, Vuelta Palentong 6. Nandito pa rin, TIU Theater Makati. Unang laban ng gabi. Isang malaking shoutout sa lahat ng kasama namin ngayong gabi. Flip Top magingay para sa sarili natin. Shoutout sa lahat ng MCs na bumubuo na liga, lahat ng dibisyon, lahat ng mga bagong pasok, lahat ng mga veterano, lahat ng mga kasama natin ngayong gabi. Shoutout sa inyo. Tuloy-tuloy tayo. Flip Top 2019. Palaki ng palaki, palakas ng palakas. Tapos next year, abangan nyo yung mga niluluto namin. Sa kanan ko, galing pang Naga City, para sa inyo, magingay tayo lahat para i-Cripply. Yo, what's up? Shoutout nga pala sa Alintian sa na-clothing, Padi Clothing, Daily Pick, Gerald at Derek ng Kuwait, Kiilaw na Paraugong Bayag, tapos Kipungka. At sa kaliwa naman, Parañaque City represent para sa inyo, magiging tayo lahat para kay Lil Jon. Shoutout nga pala kay Boss J ng Trans City, Boss Randy de la Cruz, Parachute, Aldrin Ayes, Brothers Keepers Barbershop, Branded, CNJ, tsaka sa Antay-Gupa. Let's go. Jon! Nanalo ng ko ito si Cripply. Piliin niyo mawala si Lil Jon. Tig 2 minuto dapat. Non-tournament battle. 5 hurado natin. Kaya natin unang banat ng gabi. Lil Jon. RIP nga pala kay Lil Jon. Man. That's sad bro. Nakita ko yung huling laban ni Lil Jon. Ganun man. Mga Pilipino talagang walang self-control eh. Tuloy natin. Hurado natin. Kaya natin unang banat ng gabi. Lil Jon. Jon! 9 buwan walang laban. Galing pa ako sa pagkakadapa. Nagpagaling, nagpahilom ng mga sugat at pasa. Nanihimik, panandalian. Pero eto uli at nasa gitna. Bicolano ka, di ba? Kaya asahan mo makakatikim ka ng maanghang na salita. Flip Top, nye! Ako si Lil Jon. Yung utak ko malikot sa'yo, malikot kamay mo, tangina ka. Kaya mag-ingat ka, Kuya Kebs, baka mamaya wala ka ng hawak na camera. Kasi naman, Repa, sombrero ng babae, bakit mo ninakaw? Ako yung sombrero, pinapaagaw.
Gigilingin ko ang gagong to. Sasalpakan ko ng carrots ang karera niyang malakunehong tumakbo. Batuhin ng bawang sibuyas, asin at paminta. Batuhin ng kinchay, kahit buong paminta. O ano, kaya pa ba, brother? Ano pakiramdam na binabalot ka ng rapper? Saksi ang karamihan, sila ang buhay na testigo, tangina mo. Walang panama ang kway ni Chow mo sa loob ng Shanghai River. Kway ni siya. Gago talaga ito si Lil Jon. Pusa ina talaga siya. Bigyan natin sa promotion, puta ito, kway ni siya. Puta, naalala ko nga si Cripply, nag-kway ni siya. Ba't kasi ginawa yun ni Cripply? Parang gago talaga si Cripply. Nabutasan si Cripply, gagawin natin. Ba't kasi nag-kway ni siya si Cripply dun sa laban niya. Tuloy natin. Ayop talaga si Lil Jon. Puta na. Puta, bisit. Lil Jon, tanggalas mo na yan, ha. Sa langit, pagka mga ganyan, Lil Jon. Ikaw, tangina mo, walang panama. Babatukan ka ni San Juan Pedro doon. Ang ginagawa ko, ba't may siomay ka? May lumpia ka, gago. Puta, kaya yun, natatawa ako. Mas masakit siyang ko. Ang kway ni Chow mo sa loob ng Shanghai River. Lumpia ka na. Puta, ano yan? Ay, nako. Visit. Tuloy natin. Sino nga ba si Cripply? Siyempre, Guys, bisitahin nyo nga to sa Puntod, si Lil Jon, dahil baka yung mga kasama niya dun sa libingan, nababuisit na rin kay Lil Jon. Ano ba gagawin mo dyan? Ay, talaga to. Baka, ano na to. Bisitahin, baka nalulungkot. Tuloy natin. siya mabait. Ako, salbahe. Siya may dignidad. Ako, irresponsable. Hindi ako makapupunta sa wala akong bakit ko yung yung lumpiang Shanghai ko. Tayo na talaga natin Lil Jon visit. Ulit nga natin nakakatawa yun. Ang ganda ng build-up po siya. Nagigilingin ko ang gagong to. Sasalpakan ko ng carrots ang karera niyang malakunehong tumakbo. Batuhin ng bawang sibuyas, asin at paminta. Batuhin ng kinchay, kahit buong paminta. O ano, kaya pa ba, brother? Ano pakiramdam na binabalot ka ng rapper? Saksi ang karamihan, sila ang buhay na testigo, tangina mo. Walang panama ang kway ni Chow mo sa loob ng Shanghai River. Natatawa ako, pero si Cripply hindi kasi nabutasan siya doon. Ano yun, highlights yun. Tuloy natin. Sino nga ba si Cripply? Siyempre, siya mabait. Ako, salbahe. Siya may dignidad. Ako, irresponsable. Pag siya loyal, ako babaero. Ang ganda ng tingin sa'yo pag sa akin, kantutero. O sige, ikaw na yung mabuti. Ako na yung masama. Palibasa, galing mo magtago sa mga malimong nagawa. Dahil higit sa kaalaman nyo, babae man o ibang bagay sa into, ako lang yung palaging lumalabas na masama dahil nagpapakatoong tao lang ako sa inyo. Bars din yun yung sinabi niya kung paano niya binild up yung comparison na ginawa niya doon kay Cripply, between him and Cripply, no? Kasi sinasabi niya na itong taong to mukhang malinis tingnan. Malinis ka nga naman talaga. Malinis kang tignan kasi peke ka. Ako, nagpapakatotoong tao lang ako. At yung mga totoong tao, hindi nila pinapwersa yung mga tao na tanggapin sila. Kundi, ito okay, tanggapin niyo kung hindi ako, kung gusto niyo talaga ako maging kaibigan, tanggapin niyo ako sa kung papaanong paraan ako. Pero at the end of the day, sa totoo lang, kahit masamang tao ka, pag meron kang nakilala o kaibigan na nagustuhan yung personalidad mo, pero makikita mo sa isang banda kasi tayo kasi para rin tayong chemical eh. Parang chemistry din yan eh. So, pag merong isang tao na different yung pagkatao nila, pero nagustuhan ka nila, makakaramdam ka ng kakaiba eh, na parang merong something, makikita mo yung personalidad mo na unti-unting ma-impluwensya ng tao na nagkakagusto sa'yo, o tao na merong gusto kong maging kaibigan. Tapos yung kaibigan na yun, napakababuting tao, responsable, naaapektuhan ka. It takes one to know one, you know?
Tapos, yung bagay na yun nakaka-impluwensya sa'yo. So, kahit gaano ka pa kasamang tao, pag yung surroundings mo at impluwensya mo ay mabuti, nagiging mabuti ka rin kalaunan. Yun eh. Pero mas maganda pa rin na ipakita mo na kung anong klaseng uri ng tao ka. Pero hindi yung parang pwersahan na masama ka na agad. Dahan-dahanin mo na ganito talaga ako. Madaldal talaga ako, ganito talaga ako. One day, marirealize mo na kahit ganun ka, biglang mawawala yung ganong klase ng personalidad mo na madumi, na hindi ka aya-aya. Kasi may impluwensyahan ka ng mga tao na merong edukado. So, ganun yung mga bagay na yun. Pero, yung gustong sabihin dito ni Lil Jan, yung parang may mga tao kasi na talagang gusto nilang palabasin sa lahat na malinis sila, matalino sila, meron silang ako aminado ako pag nagsasalita ako, minsan nagpapaliwanag ako, nagsusorry ako pag meron akong hindi masasabi maganda. Ganun pa man may mga tao na talagang pinapakita sa mundo na perpekto sila, na wala silang bahid ng kasamaan, tapos makikita mo sila pala ang dudumi. Makikita mo sa personalidad nila, sa kung ano yung pinopost nila, sa kung ano yung sinasabi nila, maririnig mo sa kung sino yung mga na-impluwensyahan ng mga tao yun. Mula sa isang tao, tapos na-impluwensyahan nila. Yung mga na-impluwensyahan nila na wala ka namang problema sa kanila, makakarinig ka na ng kakaiba. So, ibig sabihin, may pinanggalingan, may ugat, at kung sino yung ugat na yun, yun yung toxic. Tuloy natin, guys. Napakaganda ng paliwanag ni Lil Jan dun. Kasi may kita mo gano'ng ka-powerful yung toxic na yun at gano'n niya karami yung in-influensyahan niya. Isang tao lang yun, guys. Yung mga tao na hindi mo kakilala o kaibigan mo dati o tao na pinagkatiwala mo, ultimately, bigla na lang magbabago yung tingin nila sa'yo. Kasi merong isang toxic talaga dun na talagang naka-influensya at dun makikita mo kung gaano kabasura yung tao na yun. At buti na lang iniwasan mo. Tuloy natin. Kasama ko to sa Bicol. Okay naman. Medyo mabait. Nakainuman ko. Nalasing. Yung tingin lumagkit. Ako'y pumunta sa banyo. Siya pala'y sumunod saglit. Inalabas ang aking ratbo. Siya'y napatungo. Tangi niyang nasambit. Tangina ka, ano yung palang burst na no? Kaya sa lahat, bakit laging ganon? Panagkakaroon ng issue ang lalaki at babae, lalaki yung mali. Ganun ba sa mundo? Akala nyo lahat ay madali? Kaya sa lahat ng babae dito, sarap lamasin ang dibdib nyo. Ito ang bagong disenyo ng burat! Saksak nyo sa pekpek nyo! Dildo bars. Ang galing-galing ni Lil Jan. Pero yung itsura parang psycho. Kumain ng lumpia pero yung lumpia parang titi ni Saito. Tangina ako'y mayabang kadalaban. Pero pag may battle lang mga repa, di lumalaki yung aking ulo tulad ng titi ni Enigma. Laging handa, di pabaya, kaya sana ikay aware na mala. Pro player to sa bilyar, sobrang galing kung mag-prepare. Gubat, gang! Kamusta? Mr. Oyo Boy na rugby boy na kautak ni Budoy. Tong nagre-rebat, hati sa ulo. Parang si Delo nung Katsupoy. Gusto mong umangat sa liga, boy? Puta, masasabi ko, hindi ka aangat kasi kulay ng kutis mo kumunoy. Unggoy! Kung si Saito nag-iiwan ng fingerprint sa uling, mas kakaiba to si Pabibo. Sobrang itim, kayang-kaya niyang mantsahan yung anino. Siguro ka Aprikano. Kulay mo pang Aprikano. Ikaw yung ita sa Italy, tapos sa Negros, ikaw yung negro. Tangina mo, tamod di Delo. Kaya pagre-rebat kanyang namana. Pero pag underdog sa laban, tangina pa na yung drama. Wala ka sa maalaala. Galawan mo pang 12 anyos. Tamod ka ni Delo Kicharo Santos. Kaya apelyido niyan, Delo Santos. Bars! Tangina mo kakang carrier ng SARS. Singdugyot mo yung tow truck dun sa palabas na cars. Tangina, wag ka masyadong hustle cap. Di mo ko kaya sa battle rap.
Kada battle niya, nagpa-power puff, kaya sing pusi ni Buttercup, bars mo'y imbento, putapete, set up mo ay corny twak, oo set up nito peke, hashtag luni sa parking lot. Tangina sa battle, ako'y kain lang. Shoutout din yun kay Luni yung nahuli siya. Play natin. Hashtag luni sa parking lot. Tangina sa battle, ako'y kain lang ng kain. Tanggap lahat, di dumidecline. Tumaba sa rap, pero di masabing grabe na yung aking waistline. Bumatil ako para sa semis. At may inaabangan ako mga ka-flip top. Ang pagbugbog sa'yo ni Shernan kasi kasama mo siya sa line-up. Tangina kasi umiimbento ng issues, di naman tunay binuboka. Nagpapakalat din ng fake news, porky yung kulay niya moka. Alalay ka lang tropa na amoy inahas ng sobra. Malasantino Marela si Shernan kasi kanang kamay niya cobra. Tangina kaya di ako matatalo neto ni Barok. Sa'yo'y hindi ako takot. Magpapatalo lang ako kapag napasabi mo si Apok sa battle ng charot. Okay yung ginawa ni Cripply pero mas maganda yung content ni Lil Jon. Ang ganda ng haymaker niya doon na tungkol sa sa rap. Tapos Shanghai niyang gano'n. Ayun yung pinaka-highlight ng first round na yan. Maganda yung pinakita ni Lil Jon. Tapos kompleto sa recados na nakakabilib din yung punchline. Na even though yung sombrero ginawa niyang punchline. Nagnanakaw ka ng sombrero, ay ako nagbibigay ng sombrero. Laking bagay din yun. Kasi pinakita niya yung difference between personalidad and at the same time pinakita din kung gaano ka creative yung paggamit mo ng tawag dito ng props na creative talaga mahusay. Tuloy natin guys. So, bibigay ko yung first round kay Lil Jon. Even though magandang ginawa ni Cripply, parang pakiramdam ko may kulang sa ginagawa ni Cripply, hindi ko lang mahanap kung ano. Siguro sa second round makita natin. Gusto kong masuri ito si Cripply din eh. Meron kasi nung nakalaang laban niya almost ewan ko, basta yung laban niya kay M-Site. May mga tao nagsasabi na panalo siya doon pero panalo si M-Site doon. Pero gusto kong masuri kung kailan 4 years ago pala to. Tuloy natin. Tinitira yung lumpia ko. Natitinis ito na malambot. Tarantado, titi mo yan. Tingnan mo nga malungkot. Usapang apelidong De Los Santos ang binabato mo sa akin, tanga. Pes kung apelido lang, magre-rebat ako sa'yo. Eto ang pakinggan mo, ha? Kaya ako ay sambahin. Luhod sa harap ko. Magdasal lang taimtim, ipikit ang mata mo. Magdasal, taimtim, ipikit. Alam mo bang pinupunto ko? Cripply, Mansila ka lang, Godzilla ako. Pangatlo daw siya sa tryouts. Okay. Proud pa ang tarantado. Ako nga 2 beses yung sinungkit ang kampyonato pero eto tahimik lang at kalmado. Dahil kung naniniwala ka sa sarili mo na meron kang galing, manihimik ka na lang, hayaan mo silang makapansin. Nung nalaman ko nga ikaw kalabang ko, na bad trip ako. Pagtapos ko kay Balakid, ito, prank ba to? May hidden cam? Anigma, huwag mo akong pagtripan. Kung may galit ka sa Bicolano, solohin mo na lang. Kamustahin natin si Ann, yung girlfriend mo ngayon. Na may sikretong malupit, pero alam niya na yun. Makinis maputi, pero ba't ganon? Makinis maputi, pero ba't ganon? Di naman koi fish asawa mo pero ba't inaalagaan ng hapon? Alam niyo ba yung tipo na... Wow. Shit. Mga ganun, walang laban yung mga lalaki pag ganung klase ng disrespect. Dahil, di ba, yung role, ang gender role kasi ng mga lalaki talaga is to, tawag dito, provide and protect. Yung mga ganong klase, paano maprotektahan yung jowa mo o asawa mo pag ganyan. Kailangan may mabalik ka na mabigat pag ganyan. Pag ganyan, lantaran kasi yun ang masakit yun bilang lalaki. Ng girlfriend ito, yung tipong di siya matipuhan. Real talk, yung girlfriend mo di mo mahipuan. Kaya pala sinzone lang pag umatake ang kalibugan. Alam yung favorite sex position nila? 96 talikuran. Talikuran na nga tapos baliktaran pa.
Hindi ang saklap nung tang-ina. Pag wala daw siyang salamin, kamukha niya daw si Abra. Tingin ako, be? Mas mukha kang lalaking luxuria. Natatawa si Creeply. Etong creep nyo na to, wala atong kwentang nilalang. Creep sa ML, mas may bilang pa yung badang. Kaya, ngayong gabi, papakitaan kita kung paano matalo. Ba't ako Google Pay ni Shernan? May mga bodyguard ako, tarantado. Ay, dyan si Yang Wan. May dalayang baril. Kaso hindi pumuputok. Tama yan. May baril yan, bala, tansan. Kaya Creeply, o sige, tapusin na natin ang duelong to. Matatalo mo lang ako pag nanalo ka tang ina mo. Kaya sa magbunot ko ng dibola, lagay mo na ay Delicades. Lucky 7 mo ay 45 kung kulang pa yung 38. Malamang duguan itong pango sa ganda ng switch nito. Oh my God, mapapansin pa ba ang creep kung nakikita nyo ay Bloods? O ano, di ba ito gusto mo? Magbasagan tayo, tarantado. Matatalo mo lang ako pag si Jose Marichan na pakulabo mo sa Ilustrado. Time! Bakit ganun yung mga base na nililidyan? Matatalo mo lang ako wala si Morris. Gaga talaga ito si Lilidyan. Ano na ako? Babatop sa'yo mga taga-sementeryo. Mga nakalibing doon. Ay, kunin niyo ito si Lilidyan. Tutuloy natin si Creeply. Rest in peace, Lilidyan. Bakit kasi sana marami tayong mapapanood kay Lilidyan. Na talaga mga sana mahuli na yung suspect niya. Ay, nako. Kung kilala ko lang kung sino nagpaganon, nako. Dinadamay pa yung girlfriend ko. Nang putang inan to. Inggit ka lang na hayop ka kasi mas maganda siya sa'yo. Nakita ko to one time nag-graffiti. Talagang forma pang artist na. Nakaharap sa pader, may hawak na spray paint. Puta, naka-face mask pa. Pintor na pintor yung datingan. Parang kakaiba yung drawing skill. Kaso paglapit ko, putang ina ang binabandal, post-nobil. Tangina neto ni Meralco, boy. Kala ko gumagawa ng art, eh kahit magtrabaho ka sa Meralco, yung karir mo, wala nang spark. Dama mo bara kung magsuot ka man ng armor ni Tony Stark dahil barko'y puro kahayupan, pre. Daig pa no, was art po. Tanginang mukha mo yan. Ganto itsura ng mga titong walang ka-close na pam... Parang narinig ko ng Noah's Ark Puro kahayupan Noah's Ark. Barko, di ba? Pangkin. Tangina mo kang magdadala pa yan ng Prutus. Pero creative pa din. Try natin. Para lang siya mapansin. Mukhang mga hawak ng putotoy. Itong tarantadong kadire. Ganto itsura ng mga tito. Yung mga nanggaganto ng titi. Sobrang tanda mo na, Liljan. Kaedad mo si Basilio at Mang Kanor. Pag boring sila, no, ng trip nila, magpahabol sa dinosaur. Baho sa dahil. Puta ka, legend ka talaga, Creeply. Pati dinosaur na dadami. Tangin na, tanda ko pa. Na ang tanda mo na. May rayuma ka na sa tuhod. Sobrang tanda mo, ang nagtato sa'yo, yung lola pa ni Wangod. Tangin na, speaking of tato, may pinatato to sa likod, isang lalaki daw na maapil. Malaman-laman ko, ang pinatato mo si Sibil. Si Sibil, na pinatato mo sa likod mo gamit lapis. Si Sibil, yung napagkamalan mong aswang dun sa kapis. Si Sibil, na di pa nararanasan magkapawis. Si Sibil, na kinagat mo kaya pumayat dahil sa rabis. Putang ina, pero maiba. Alam kong ghostwriter mo ang 3GS, tuluwag mo nang itanggi pa. Gusto nyo akong mag-isa, porket ako ay mag-isa, kaya di na ako nagtaka. Parang bowling lang to kumbaga. Dahil sa isa kong round, marami kayong tutumba. Tangina ako'y Bars, puto dahil sa isa kong round, marami kayong tutumba. Putang ina nga yan.
Boys! Bowling. Tanga, dinescribe niya muna yung setup niya, parang bowling. Big props. Ako'y malaterorista umatake. Humingi ka na ng tulong, brother, dahil mapapa Mayday to ngayon kahit na hindi summer. Record neto, 9-10. Eh di si Lil Jon ay gusali na kung iisipin. Pero pagtapos kitang pabagsakin, ikay magiging 9/11. September 11, putang na yung Twin Tower. Burst na naman, putang ina yan. Boys! Pakahusay, nabaril si Lil Jon doon, nabombahan pala. Tang inang yan. Ang ganda ng ano niya. Ang ganda ng tawag ito, ng reference niya doon. Napakahusay. Ano, binawian si Lil Jon. Malamang di niya na-gets yung 9/11 bar kasi pagkaengot neto ay super. Alam niya lang 7-Eleven. Puta parehas kayo ni Topper. Tangina kasi sulat niya. Wala. Nagre-research talaga si Cripply, putang ano yan. Yung standing pala ni Lil Jon 9-10. Tama, tapos 9-11 na connect niya. Napakahusay nun. Ang sapak, walang replay value to si Nerdo habang punchline ko mala price tag nananapak kahit sa video. Tangina kaya di ako matatalo neto ni Piglet. Dessert lang to na parang chiclet. Magpapatalo lang ako kapag tangina mo, secret. Sa tingin ko, nakuha niya Cripply yung second round. Sa tingin ko rin nawala si Lil Jon sa second round. Kasi obvious naman na para siyang nawala dun. Nakalimutan niya yung linya niya. Pero buti na lang magaling na freestyle si Lil Jon. At na-observe ko naman na nakahabol siya. But yung dalawang punchline ni Cripply, yung nagbaon kay Lil Jon sa second round. Tuloy natin yung third round, guys. So, first round kay Lil Jon, second round kay Cripply. Tingnan natin. Okay na walang pamangkin. Tangina na ito, ubod ang kulit. Ikaw mukha kang lolo eh. Nung gagano ng puwet. at yung baril ko daw, malabong mag-spark. Paano mag-i-spark yung kulay ko, dark? At hindi tumuka. Huwag kang mang-insulto, pare. Tawag dito, moko. Lalaki kasi ako. Kaya paano mo ako tatalunin? Nailang si Lil Jon na nasira yung momentum niya kasi kakahawak niya kay Cripply. Nag-ano na si Cripply, huwag mo ang hawakan. So, para siyang na-stand doon na parang, oh shit, pumalag si Cripply. Kasi gusto niya kasing, meron kasi mga ganong klase ng tao eh, para madagdagan yung intensity nila, kailangan nila ng konting physical. Para makonect niya yung sinasabi niya doon sa kapwa niya. Kailangan niya kumonekta kasi yung boses niya parang hindi na kumukonect ng maayos. Naririnig ng crowd pero sa kalaban hindi. Kasi na-intimidate niya yung bara ni Lil Jon kay Cripply. Which is, ramdam niya naman ni Lil Jon. Which is obvious lang naman yun. Wala nang problema doon eh. Pero na ano na siya doon, tignan niyo. Nung sinabi ni Cripply na ano, yun. Papatalo lang ako Tangina na ito. Kasi kailangan din natin sumilip ng mga behavior kung bakit ganun. Para makita natin kung bakit naka-apekto yung sa round ni Lil Jon, bakit ganun yung nangyari, bakit nag-stumble siya, nag-stutter, na-pause. Kasi may mga behavior tayo, yung mga tinatawag na micro-emotion, micro-behavior, may mga ganyan. Ubod ang kulit. Ikaw mukha kang lolo eh. Nung gagano ng puwet. Hinawakan niya. Nakakuha siya ng sympathy. At yung baril ko daw, malabong mag-spark. Paano mag-i-spark yung kulay ko, dark? At hindi to... Oh, huwag mo kang hawakan. Tapos Moka, huwag kang mang-insulto, pare. Tawag dito, moko. Lalaki kasi ako. Ang galing din ni Lil Jon kasi nung sinabi ni Cripply na huwag mo akong hawakan, sabi ni si Lil Jon, nakapokus pa rin siya dun sa rebat niya. Pero at the end of the day, hinintay niya matapos yung rebat niya bago siya bumalik dun sa momentum niya. Ngayon bumanat siya, parang okay, sige. Parang ni-restart niya, which is, you know, napakagandang behavior din mula kay Lil Jon dahil ni-restart niya yung sarili niya. Kailangan niyang i-compose yung sarili niya na, oh, kailangan hindi ko na siya mahawakan sa susunod na linya ko. Kaya paano mo ako tatalunin? Kung puro ka lang, pakwela, patawa, para sa akin walang silbi. O sige, ikaw na yung pinakamatindi. Ikaw na yung pinakamagaling, pinakamahusay. Pero pare sa Bicol, isa ka daw sa hindi tunay. Tinitira mo ako, na mas maganda sa akin asawa mo. Wala ka bang alam, gago? Laspag na siya, pinasukan ko ng dildo.
Matunog na daw pangalan niya. Kamusta matunog? Baka akala mo mabigat ka na, Timang. Tarantado, mas mabigat pa din yung kaso ni Badang. Kamustahin natin ang tambalang Topper at Cripply. Balita ko, going strong daw. Tagal nyo na lang marino mo Sino si Boss Lots? Ikaw? Sabay silang matulog, sabay maligo, sabay kumain, tang ina. Kala ko ba pag Bicolano mahilig sa maanghang? Bakit ang sweet yung dalawa? Total, lagi pala kayong sabay, dapat pinagsabay ko na kayo. Pero tandaan mo na kahit may siman kang kadikit, di ka pa din makakasabay sa barko. Yung baliktaran ni Mot, di pwedeng i-apply sa'yo. Kasi baliktaran yung Cripply. O di ba parang dighay, tangina mo? Kaya kung usapang performance, yung akin smooth lang. Hindi wala kang a million views, 1,000, yun lang. Nung pinanood ko mga laban mo, na boring ako hunghang. Mas nakaka-challenge pa ngang manood ng mukbang. Sila daw ang effort ng Bicol. Fuck, nice one. Tangina. Kung merong may itsura man sa inyo, malamang si Wise One. Isipin nyo si Topper, bukbukin. Si Cripply, pango. Si Mickey D, nakakapanlumo. Yung itsura kasi ni Mickey D, para siyang dating puno. At speaking of Mickey D, may sorpresa ako, pare. Pinabiyahe ko siya, pinapunta ko dito at mayroong pinapasabi, Mickey D! Cripply, ang kapal ng iyong mukha! Tangina mo, Mickey D, baba. Tandaan mo, Cripply, kung usapan jokes lang, yung sa'yo nakakautana, naturingan taga-naga pero linya langgana. Di ba ito gusto mo? Yung magbasagan tayo ng trip, matatalo mo lang ako pag sa Enigma napabattle mo kay Mike Swift. Time. Ang ganda ng mga ending nila dyan. Okay din yun. Dinadamay niya pa si Topper. Itong tarantado na to, titembuang. Inggit ka lang, wala kang best friend kasi iniwang ka na ni Shernan. Putang ina to, puta na yun. Nagamit pa ni Cripply yung big props to puta. Wala. Basag yung round ni Lil Jan dun, putang Walang best friend basag si Lil Jan. Nabaliw si Lil Jan sa rebat. Ang husay na pag-aagawa ni Cripply. Iyak! Pero, makinig kayo kasi pang motive si Ditapos at maestrong bars gagawin ko. Siya si Lil Jan. Nagpamalas ng bars na mabigat. Nagpakita ng jokes, flow, nagpakita ng solid na ribat. Pati si Arik, pinakita. Palakpakan natin si Lil Jan. Rapper sa dugo niya'y nananatili. Kaso nawala respeto ko sa'yo simula nung nagpakita ka ng titi. Ang ina neto kadiri, kala yung titi niya gifted. Nung nauso labas titi challenge, post to kagad, puta, challenge accepted. Proud na proud yan sa titi niya. Kaya lagi niyang nilalabas. Kaso pagtingin ko, depektado, puta yung betlog nasa taas. Tangina, kaya yung issue niya tungkol sa titi, ayoko na sana nasabihin na ang sinesenda neto ng titi ay yung chicks niya na grade 11. Tangina neto, child abuse, di naman sapang iinsulto pero double meaning pag sinabing dapat yang ipatulpo. Tangina, ano mapapala ako pag tinalo ko to? Itong tulfo, putol, parang ganun. Pero ginamit niya pa yung tulfo, pero gago yung wak na wak. Sa flip top, habol talent fee, ginawang kabuhayang swak na swak. Pero two-time champ to ng tryouts. Sa freestyle, palag-palag. Kung ipagyayabang mo wag na wag, tingin ko sa'yo'y si Dopey Brad, ikay low class na back-to-back. Tangina si Batas nung nag-back-to-back. Magandang idea din na paglalaban ka sa
sa tryouts, kailangan freestyle ka eh. Bakit napaka-importante ng freestyle? Bakit freestyle? Written format naman yan. Kasi, pag na-choke ka, kaya mo bang dalhin yung sarili mo para makapag-freestyle? Kasi at the end of the day, yun yung foundation eh. Yung parang, okay, nag-choke ka ngayon, kalimutan mo yung written mo, paano ka ngayon makaka-recover? So, kung magaling ka mag-freestyle, nakakatulong yun. Kaya napaka-importante din na magaling ka mag-freestyle. Tuloy natin. May 200,000, yung karir niya kumita. Nung si Lil Jon nag-back to back, may 200,000 na appear ni Enigma. Tangina si Batas, kampyon ng isa buhay, tattoo artist pa na mahusay. Eh si Lil Jon, di pa sumasali ng isa buhay, tapos wala pang hanap buhay. Mahiya ka naman boy, magtrabaho naman sana to. Sabi ni Shernan, ikaw daw umuubos ng pensyon ng papa mo. Magtrabaho ka. Grown up bars din yun na medyo masakit din yun na kasi pag sinabi na pag may mga tao na mayabang sa'yo, tapos akala mo kasi na magsalita, tapos wala naman palang trabaho, paalam mo rin sa bahay, ang sakit nun, guys. Kasi, makikita mo, gaano ba kataas, hindi naman standard, yung kapasidad mo bilang isang tao para magmukhang, ano ka lang, diba? Kailangan mo talagang, bilang isang lalaki, very important sa ating reputasyon. Pag hindi mo maalagaan yung reputasyon mo, there's nothing I can do. Kasi once nasira yung nalamatan, you're done. You're done, I'm pretty sure. Kaya kailangan every single time, bawat hakbang na gagawin ninyo, alagaan ninyo, hakbang ninyo. Dahil once na masira yung reputasyon ninyo, it's over. Try natin. Kasi kuya, para di ka makarinig ng bad word, buti pa relasyon ni Plasma at Luxuria. Nag-work. Tangina, isa kang wannabe fuckboy na hypebeast na itsura pa lang, mabantot na. Ito yung tipong inapiran lang ng babae, tas kikwento niya lang nakantot niya. Busted ka nga tol madalas. Tangina neto ni Johnny, gago, pero nakakatawa yung kanyang palabas. Palakpakan natin si Johnny. Bravo! Tangina walang magmamahal sa'yo kasi pang manyakis ka, makatitig. Dinaig ka pa ng housing loan, buti pa housing loan may pag-ibig. Tangina yung asawa niya, patay na. Nagbigte gamit lubid kasi dinidate mo daw siya sa Starbucks tapos ino-order mo tubig. Ano, puro patawa? Natural kasi ayoko pasapaw sa gaya mong walang respeto na bastos at baboy umaalingasaw. Wala kang modo, nakaka-bad trip. Tas gusto mong mahalin ng tao? Paano ka mamahalin yan? Puro ka talk shit, wala kang puso, negro. Tangina kaya pulbos ngayon si Jan, di ka makapupunta. Bars na naman yun, puso negro. Kasi ginamit niya yung puso, even though may accent yun, ang literal na meaning niya yung puso negro. Yung pinapump. Literal ka. Ganda. Tos timang, magpapatalo lang ako kapag napachampion mo si Surhenio sa 2x2. Nakapartner si Badang. So, bibigay ko na yung third round siguro kay Cripply. Kasi landslide na yun, guys. Wala na yun. Kay Lil Jon. Sayang yung ginawa ni Lil Jon, but much, creative. Mas maganda yung mga content. Nabasag yung buong round ni Lil Jon doon sa best friend. Kasi ang nadrag yung punchline na yun. Inasar pa niya si Lil Jon, nadrag ang haba. Tumatak talaga yun. Bagay na yun. Ay, nako. Well, ito pala itong 6, Cripply vs. Lil Jon. Maging-ayos po ang beses kung nagustuhan niyo yung laban na yun. Pakahusay. Ang boto ng hurado, 5-0. Magigay tayo lahat para kay Cripply. Obvious na yun, guys. Si Cripply ang panalo. Ganun pa man, guys. Ang ganda ng laban na yun. Siguro bibigyan ko ng 10. Kasi, well thought, maganda yung pagkakalathala. Siguro, ang masasabi ko lang kay Cripply, medyo anticipated lang yung punchline niya. Kasi, ang bilis makuha eh. So, kailangan talaga i-build up niya yung punchline niya ng maayos. Yun. Yung tipong, yung very, hindi siya anticipated. Kasi mabilis mag-gets yung punchline niya eh. Pero kung talagang maghimay niya pa ng konti papunta doon sa punchline, napakahusay nun. Ganun pa man, big props pa rin kay Cripply, napakahusay nung ginawa niya. Second round at third round na masa niya ng maayos yung mga linya na gusto niyang iparating. Ganun pa man, bigyan ko siya ng 10 dahil, I think it's a good fucking battle, And at the same time, maraming salamat guys. Tignan natin kung may shoutout pa sila. Thank you sila. Yo! Ganun pa man guys,
kung gusto niyo yung reaction video na yun, mag-subscribe na kayo, i-like niyo, share niyo yung video. At sana mag-comment kayo kung nagustuhan niyo. Ganun pa man guys, maraming salamat. Galing nyo sa lahat ng bagay na gusto niyo gawin sa buhay niyo, sa pamilya niyo, mga kaibigan niyo, mga tao na kapaligid sa inyo, tigit sa lahat. Magdasal kayo palagi. Plan motive ka pala, Google Pro, ingat kayo lahat. Diyan, kita-kita guys sa isang video. Peace.